Asia, tinalo nila ng tuluyan yon. Tapos nung natalo sila ng isang beses sa SRG, sinweep na nila patuloy-tuloy. And ngayong natalo sila ng isang beses sa Onyx Philippines, malamang gigil na gigil. Bumawi ang Team Liquid Philippines. At ngayon ay magsisimula na ang ating draft para sa ating match number 2. Natanggal na rin ang mga familiar faces. Andiyan ang Arlott, andiyan ang Zushin, Baksha, and the 1-1. Well, yung pagkakatanggal ng Baksha, para lang tanggalin talaga yung flex factor from Coach Eto Max. Kasi nga, tulad ng sinasabi natin ulit, Baksha is one of those na pinakamagandang i-flex kasi 3 roles yung pwede niyang daanan. Ang next question dito no is ano yung mga prior heroes na i-let go nitong dalawang team na to? Kasi YSS, Kalea, Lancelot, open pa lahat yan. But there's also the likes of the Farsas, even yung Phobius for both sides. Both Dreamar and Sanford can utilize that. Pero ang malupit dito is ultra respect yung TNC. Actually, hindi nag-housekeeping yung TNC. No? Talagang counter draft lang yung ginagawa nila laban sa TLPH. Oo, focus sa hero. Actually, ang nakikita ko rin dito, tinanggal Selena. Kasi ang hirap nga naman talagang maglaro kapag may vision doon sa inyong pinaglalaroan. And dalawa sa mga malulupit na Selena user sa Pilipinas, kabilang dito si Sanji kasama si Super Prince. So, talagang kung ikaw ang kupunan na haharap dito, kailangan mo respetuhin yan. Yep. Wala ni CC. So for TLPH, they didn't have the Arlott. So ayaw nilang ibigay din yung CC para sa TNC. Kasi nakausap ko si Sanford na MSC, parang hindi nila kino-consider na mahirap yung lane ng Arlott against the CC. But if wala yung Arlott, might as well remove it from the playing field para at least equal yung footing for both teams, no? But for TNC, they have the chance to steal the Lancelot away from Carl DZ. Kahapon nakita natin yung TLPH na prinayo yung YSS over the Lancelot. But this time, it might not be their choice. Oo, naalala ko yun. Yun yung medyo masakit na alaala para sa isang YSS na napana from the back. Pero ito na, hindi na nila sasayangan yung pagkakataon, bre. Lancelot kagad. So, maaaring sumagot ng Phobius agad-agad ang side ng TLPH together with that Eason Shin if they want to. Pero, mas maganda na sa Red 3 yung Eason Shin since may Lancelot na nga yung kupunan ng TNC. Maybe Kalea Farsa, Phobius Farsa, Phobius Kalea, yun yung mga options for TLPH. Any of those. Pwede rin namang, kung gusto mo, Phobius Gatot. Para hawak nila dito yung mga power picks din na pwedeng kunin ng TNC. Oo nga pala, no? Kasi pwedeng pang counter kasi sa Farsa yung Gatot. No? Yeah. Lalong-lalo na rin na nag-ban sila ng Selena, mayroong possibility na nasa choice ni Coach Eto Max yung Farsa. Uy! Oh! Hylos, sa bagay. Kita natin kanina yung Hylos, malaki din talagang problema. Ang masarap pa dito is flexible. Yung kanilang Hylos pickup, pwede mo ilagay sa kamay ni JP, pwede mo rin ilagay sa kamay ni Sanford. And kung tatandaan nyo, last season, kinakatakutan yan yung kabayo ni JP. Oo, naku, mahirap talaga kalaban yan. Liquid yan eh. Stampede. May stampede ka talaga yan with the glorious pathway. And ang hirap pumuesto dito kung ikaw ay mid laner. So nag-iisip, mapapaisip din itong si Lancy kung ano kukunin niya. Valentina. Experience the suffering. Wag muna. Wag muna. Mamaya na yung Valentina. Most likely baka mabalik sa side of TLPH and YSS. Hindi na nila palulusutin itong YSS na ito. Second phase ng ating bans. Hindi pa nila natin alam kung saan pwesto itong Gatot Kacha from TNC. Pero ano ba pwedeng tutukan ng Team Liquid PH ngayon? Siguro yung Hilda. It's very good against them. So kapag hindi nila tinanggal, may chance na makakita tayo ng XP Hilda. There's also the Badang. Honestly, yung Gatot second pick, I don't particularly agree with. Kasi pwede mong kinuha na lang sana second phase. Kung takot ka na makuha ng Liquid, yung Gatot Kacha ng second phase, pwede mong tanggalin yon. Siguro ang nisip na lang nila dito is kinailangan nila ng hero na tatalon doon sa Feathered Airstrike. Problema kasi parang ang daling i-flex yung draft dito ng TLPH para ma-secure nila yung XP lane matchup kasi most likely pupunta naman yung Gatot sa kamay ni Chakdo. Oo nga pala, no? And for TNC, ano ba kanilang pwedeng targetin dito? Wala pa rin namang gold laner. Alam na nila yung match-up. If ever, inalis na nga yung isa sa mga potential hero na naisip ko din, which is the Harriet. May Moskov pa.
parang bumaba na nga rin yung prioritization sa Iritel. Ano ba nangyari dun sa Iritel na yun? I would say parang ano kasi yung late game power spike niya, it's dependent on matchups. It's most especially good against Granger, pero nung nagsilabasan yung mga Lancelot, Oo. yung mga Hayabusas, even yung Arlot, medyo nahihirapan yung Iritel na lumaban sa mga team fight. So nagkaroon din talaga ng ng downfall in terms of popularity, nag-recede yung kanyang relevance sa meta because of the things na lumabas lately, especially even before MSC started. So now TLPH, tinanggal nila yung glue. Tells you na may paparting na Phoebus pick, I would say, from their side. And most likely baka yung kabayo ay pumunta sa kamay ni JP. And baka i-reserve nila yung last pick para kay Oheb, which honestly, parang ganda pa rin ng Bruno. Yeah, tapos yung Moscow yung mapipilitang iban dito. Never mind. Wow! Yun na. Nasilip nila agad yung Bruno. Pigilit nila yun. So that opens the Moscow for Oheb. Yeah. Pero this isn't, I mean, parang mas okay din na wag muna nilang i-pick yung XP muna. lane nila. I'm gonna be honest though, if you go focus here, okay, lapu-lapu. Sanford, Okay. Apex. Sa totoo lang, I wouldn't mind if we see an Iritel in this game. Ah, Depende sa last two picks ng TNC. If they go for the Valentina, I think viable yung Iritel dito. Kasi medyo brawl heavy yung TNC and lahat sila papasok. They're gonna be susceptible to the damage output of the Iritel, lalo if wala silang reliable crowd control. Again, Hilda is an option for Uranus. TNC. Pwede rin yung Uranus. Medyo marami lang burst damage from the side of TLPH, pero if malalaro nila na maayos yung early game for TNC, it's gonna allow a lot of space for Benecutie. feeling ko magiging downside lang kapag naka-Uranus sila dito. Kulang na sila sa control na pwedeng magbigay ng malayang paglalaro para dito kay Carlito. Ano ba magiging mga final picks dito? Povius and the Valentina. Tama ka nga dun, Midnight. Interesting. Valentina and the Povius. Iritel? Iritel, imposible ka mag-bet dito. Hylos lang yung Claude? combo mo. Claude would be nice. Ang problema, sobrang greedy. Sobrang late. So baka mag-snowball lang yung TNC sa early game. Parang talaga nung Iritel sa totoo lang. Pwede ang Iritel dito. Yun yung pinakamaaga. Tsaka hindi naman siya mapo-force mag-purify dito kasi isa lang Yeah. naman yung iiwasan Yung niya. gatot katsa lang naman. May gatot And lang eh. yung sprint is enough para makatakas ka dun sa area of effect ng AOG. So that would really make sense. Pero kung magbe-beha trick si Oheb dito, so ang tapang niya dun Kung gusto mo ng ORM special, fighter gold lane, and then Moscow. Ay, Gusto pa rin talaga. Hindi na nila pinakomplika. Medyo mababa lang yung range. Oo nga, no, naisip ko rin yung... Ibur. Oo nga, Ruby, pwede kasi naka-marksman din naman sila. May DPS sila. Pero it is what it is. Oheb Moscow ang kanilang ilalatag. And para dito sa game number 1, again, testament at statement itong magiging laro na ito para burahin yung kanilang pagkakatalo nung mga unang araw dito sa ating week number 1 at gusto mong tapusin ang week na ito na may panalo. Pero sino ba panalo dun sa draft? I would say, in terms of execution, mas madali i-execute yung lineup ng TNC. There's a lot of requirements for the side of TLPH. Number 1, yung first level 4 rotation ni CarTZ. It has to be in the mid lane. Kailangan nila makontrol itong Valentina na nasa mid. Kasi if hindi, mawawala yung access nila doon sa snowball na pwedeng makuha ng YSS. And if mawala yun, they have to play the scaling late game aspect of their lineup, which does go against doon sa nilatag na keys to victory ni Wolf kanina sa The Howl na greedy setup na naman yung hawak ng TLPH. Naku, aabangan natin kung magmamaterials ba lahat ng mga nakita natin dito sa draft sa pagpasok ng game number 1. And ang ganda tutukan, no, yung mga early rotations na hindi natin na-best out dahil nga sa mga paunang galaw na ganito. Lancy, I think confident naman si Lancy sa paggamit ng isang Valentina. Isa to sa mga heroes na kayang pumalag sa mga damage type na jungle, no? Uy, Sanji. Teka lang, medyo yung pag ganong lipad, may gustong plano pero hindi plano, just to bait out kung meron man talagang go for the side of TNC. Oo, yung plano pala, aeroplano, lumipad-lipad lang saglit. Pero TLPH, kung papansinin natin, okay ang nagiging ikot. Sabi ni Carlito, sige, focus tayo kay Benecutie. Pinag-uusapan natin kanina yung mga ginto-ginto. At pumunta na si Carlito dun sa may bandang itaas. Yeah. Hinatay niya yung kanyang level 4, pero may pokes din. Alam mo, medyo worried ako sa sa game ng TNC, medyo passive yung approach ng Hylos sa Gatot Kacha.
against the Hylos of JP. Na parang hindi pa nagagamit yung Revitalize. Kapag lamang ka sa mid, tapos wala masyado nangyayari, actually lamang dyan yung kabila eh. Kasi hindi sila force na mag-react. Imagine mo kapag umabot sa Turtle, may Glorious Pathway, may Revitalize, walang na-enforce na trade mula rito sa TNC. So for TLPH, masaya sila na passive yung ganap dito for TNC. Well, kailangan din naman nila considering na they have the Farsa and the Season Shin na makakailangan ng first item just to be efficient enough doon sa team fights. But merong taunt na gustong gawin si Chakno. Hindi nga lang tumama yon. Handa si JP. At nagamit yung Revitalize niya even before the Turtle. Oh my gosh, sila pa yung na-forcean dito, Midnight. Yeah. At least, nasunod naman sa plano na yung first level for rotation, lahat sila nasa mid. Kasi yun nga lang, wala nang Revitalize dito yung Gatot Kacha. Okay, Mountain Shocker nagamit. Sanford sa may madalikod. Zaida, papasok na rin. At ang Turtle, sino makakuha? Glorious Pathway ay nagamit. 5 is gonna be Zaida securing that one. Napakagandang zone mula kay Chakno at kay Trimar. Pero may Feather Strike na gagamitin na si Sanji at si Chakno ang naiwan. First blood para sa Team Liquid. Pero here comes the retaliation. JP down. Trimar ang kapalit. 2-1 pero hawak ng TNC yung Turtle kaya naging even ang palitan. Yeah. Hayaan nyo magluto si Sanji. Pero may nakakapagluto din sa may bandang itaas. Pero laki ng inilamang ng TL doon, ha? In terms of kill, mas masaya rito yung TLPH, but also in terms of objectives and sabihin na nating individual resources, I would say mas malaki yung pinanalo ng TNC kasi kinailangang umalis ni Ohoibu sa lane na kaya buhay dito ni Benecutie. Pero for TLPH, unfortunately for Cartesi, hindi siya makapasok kasi nandoon yung Phobos din sa may unahan and hindi rin naging enough sa ng TLPH para mapigilan si Zaida na mag-dash in. Kasi literal, tinawinan lang ni Zaida si Sanford on the Lapu-Lapu. So overall, I would say both sides are still happy with what happened. Yun nga lang, ang pinakamasaya talaga sa nangyari for these two teams, no, is si Sanji at si Benecutie. Oo, nakadalawa kagad si Sanji dito and malaki-laki rin kalahati yung naplato niya dun sa may bandang itaas. 3 minutes and 30 seconds dito sa laban na ito. Kanina pinag-uusapan natin about dito sa gold laners natin. Ano ba nagiging itsura ng gold laner na to? Gold lane matchup natin. Pero mamaya mo na sagutin yan. Kasi dun sa may bandang iba may nangyari. Pero sa itaas may nangyari din. Susuko ng Team Liquid Philippines wanted that kill. Pero hindi tatama yung mga patak ng feathered airstrike from Sanji. Si TLPH, sila pa yung gumagawa ng moves sa mapa. Ito yung window na kung saan allowed talaga silang gumawa ng play, especially with the Mountain Shocker. Pero at least nare-repel naman ng TNC. Yun nga lang, again, kapag ito yung lineup ng TLPH, medyo sila pa yung scaling kasi hawak pa nila yung Moscow. So for TNC, they have to play not just accordingly against TLPH, pero at some point sila dapat yung gumawa ng moves laban sa TLPH. Nakakatuwa panoorin si Sanford at dito si Trimar. Kala mo nanonood ka ng Crash Gear na nagbabanggaan. Walang magkakapatayan kasi ganun lang ang nangyayari sa kanila. Pero lang yun dito ata magkakaroon ng patayan dahil ikalawang pagong ay available na at si Sanford nakita at namataan niya si Chakno. Alam nila nakalahati ang buhay ni Chak Mamba. Masyadong low yung Gatot Kacha at pipigilan pa ni Sanford yung dalawa. Even Benecutie di makalapit pero doon sa Turtle nandun yung tatlo. Nandiyan yung Glorious Pathway na ilatag. Meron airstrike na gamit. But this at the SOD bet pa rin kanino yung Turtle. It's gonna be on the hands of Carl Titi at si Chakno may iwan. Kahabulin pa na ibang members ng Team Liquid Philippines. Ang TNC and even si Trimar ay makukuha nila. Ngayon yung kaninang even ay nilamang na ng Team Liquid. Oh my gosh, ang laki talaga ng nilamang ng Tia doon. Paano ba nagsimula yung team fight? Well, first of all, again, yung Gatot Kacha na napababa yung kanyang HP, na paggamit ng Revitalize, it allowed TLPH to have a better setup in the Turtle. Counter-response na lang yung ginawa dito ng TNC. Unfortunately, may cease immunity kasi yung YSS. In the Turtle Pit, kahit paabutan sila ng AOG, kayang-kaya niyang i-bypass yung frontliners dito ng TNC and also yung zoning mula doon sa Feathered Airstrike kay Sanji. Again, it's just the first move advantage dito for TLPH na nagbibigay sa kanila ng objective control laban sa TNC. Mainit ang mga gold leaders natin na Oheb and Sanford dito sa laban na ito. And Carlito ay bumasag na rin sa may bandang itaas. Ngayon kung titignan natin doon sa Infinix in-game equipment, meron na rin namang War Axe dito si Zaida pero ang yayaman na ng ilan sa mga players dito ng TL ha. Lalo si Oheb, napakayaman. In-game at in real life. Patapos na yung kanyang golden stuff if I'm not mistaken. And lamang siya ng 700 gold over the Granger. So this does mean na yung TLPH nakukuha nila yung death ball requirement, yung death ball situation na nakita natin kanina sa laro ng Twisted Minds.
And ngayon, napapasok na tayo sa medyo kalagitnaan ng ating laro. And kailangan ng agarin ng TNC yung mga bagay-bagay. Lalo na hindi rin nagiging malaya dito si Benedict Cutie. Fadon Urshak, ibinitaw na ni Sanji para lang makazone. Pasok din si Carlito, labag yung Glorious Pathway. Pero mapipigilan din naman ng TNC yung pagkakabasag sa gitna. And may reason din na gagawin ng TL. Naiwasan talaga nila yung gustong gawin ng Team Liquid Philippines, which is to secure the turret down. Pero sa Sanford na paggamit ng Bravest Fighter, Zaida ay tumahilang para tumakas doon. Pero may turtle na pwede pag-agawan. May conceal pa na binitawan si JP. Dalawa galing sa baba, dalawa galing sa gitna. Ngayon iipitin nila ang TNC. Si Chakno nagiging target. Tinamaan sa isang araw, Mountain Sucker ay nagamit. Pero boom, bumaba yung buhay ng turtle. Kay Zaida pa rin mapupunta. Chakno, Trimar, doon sa likod ng punteriya kasi yung Glorious Pathway na paatras. Talagang mapapaatras ka sa damage. Double kill from Zaida. And now si JP ang tatargetin nila. 4 na members, may mga bala. At sa pool naging numero ng Sky Piercer ni Benny Cutie. Napakatindi ng pagbawi ng TNC doon. Ganda ng pwesto na tinake over dito ni Zaida at pati na rin ni Chaknu. TLPH, pinilit nila yung turtle na yun. Napilitan si Cartesi na gamitin yung Mountain Shocker for the added vision. Unfortunately, lumaban kagad yung TNC. Sinubukan niyang ibato yung barko doon sa turtle para makuha yung retribution. Pero nandoon kasi yung Lancelot. And because of that, nawala yung mga spell sana na panglalaban nila versus TNC. And because of that, you know, Chakno was just able to go in front and not care about dying at all. Sinasaro niya lahat ng damage output ng TLPH. Dagdag mo pa dyan yung nakaw. If I'm not mistaken, yung nanakaw na Glorious Pathway mula kay Lancy. Sa totoo lang, hindi rin clear sa akin kung na-dodge pa ni Zaida yung SOD kasi bigla siyang naging vulnerable. Feeling ko nag-torno siya dun eh. Kaya naiwasan niya yung SOD. Feeling ko magbabago yung istorya at yung itsura ng laban na yun kung nakapunta at nakasama rin itong si Oheb eh, no? Lalong-lalo na yung farm niya ay 7K. That's 1K advantage. Pero here comes JP na mag-Glorious Pathway sana palikot pero wala silang naabutan. Yung Toro lang ang naging target pero ito yung ninakaw na Glorious Pathway. Papalag naman ngayon ang TNC kontra TN pero Sanford sa likod. Si Benny Cutie ang punteriya pero sa gitna at sa harap si JP ang mawawala. SOD will connect pero akala kong di na papasok ay papasok pa. Lumaban muli ang Team Liquid Philippines pero inatrasan lang sila tinakbuhan ng TNC. Hindi nila nagamit din si Benny Cutie. Nice Bravest Fighter para dito kay Sanford at nailayo yung main damage dealer dito ng TNC. Yeah, at this point, kailangan nang makapag-adjust ng TLPH yung ginagawang teamfight ng TNC. Kasi ang ginagawa na ni Carl TZ pati na rin ni Sanford is, ni Sanji is kinokombo nila yung Feathered Airstrike and Mountain Shocker. It's similar to what they did nung third and fight na parang ginamit yung mga teamfight spell. So medyo awkward na rin yung Glorious Pathway na nilatag ni JP. They wanted to find a pick-off before the teamfight started. But after that, since na-exhaust na lahat ng mga team fighting skills dito for the side of TLPH, Lancy once again with the Glorious Pathway, the stolen Glorious Pathway, restarts the fight for TNC. Ibang klase talaga pero ibang klase rin ang Infinix Handcam na nakikita natin ngayon kay Zaida. Ganyan pala gumamit ng Lancelota pero nandun yung conceal play. Pero habang nangyayari mga bagay na yan, at tapay din si Sanji, Fed and Urge like enemy, tanawa na rin niya. Habang tulong sa gitna ginagawa din yung Oheb. Si JP yata ang uunahin pero here comes the offensive Glorious Pathway para kay JP. Kaso nga lang may ipis si Trimara, si Chaknu ay nag-catch ng ton pero doon sa gitna nagpe-pressure lang si Oheb with that Moskov kaya napilitang umatras ang TNC. Binate lang, nung nakita nila na 5 ang TNC. Diretso kagad si Oheb sa pagbasag. Kumbaga, yung TNC, na-reach naman nila yung condition nila. Nalaro nila yung teamfight skills ng TLPH. Kaso sabi nila, itong si Oheb KJ. Pwede na sana kami lumaban kaso kailangan depensahan yung middle lane. Ngayon ang problema nila, this is where the Moskov takes over the game. Yung Moskov advantage, the map advantage that they have. TNC, hindi na silang pwede magdikta ng mga teamfight basta-basta kasi kailangan nilang depensahan yung mga lanes nila. Bigla na lang nag-switch ng target at si Chaknu ang binigyan. Meanwhile, Sanford just zoning 3 members from the gang of TNC. Tumalon-talon si Trimar sa kanyang Infernal Pursuit. Pero hindi na kinaya ng buhay niya. Nasalahin yung damage output ng mga members ng TLPH. Meanwhile, JP dying also. Nandyan si OM, Spirit of Misery. Dash palayo. Pinapalagay na pinapad ng execution kaso wala na siyang dash para habulin pa ng tuluyan. Si OM. Sanji. Nag-aabang doon sa may bandang damo. Nag-aanap
ng target. Si Benny Q tinamataan niya. Pero nakinakot lang para hindi makasunod dun sa Lord. Ibang klase yung palitan dito at si Benny QT hindi rin talaga makapwesto ng maayos. Though meron siyang mga kills na nakukuha kanina, pero hindi magamit ng gusto yung advantage ng range. Hindi siya komportable kasi nandiyan lagi si Salvador, nandiyan lagi si JB na willing mag-dive sa kanya. Yeah. Tsaka galing pa siya sa top lane, so medyo delay yung pag-start ng teamfight dito for TNC. Good plays coming out from Zyda though. The good thing about their lineup is their ability to chase. Nang hawak nila yung Phobius, yung Lancelot, even yung Valentina kasi ninanakaw niya lang yung Glorious Pathway ni JP. So kailangan pa rin mag-ingat ng TLPH dito pagdating sa mga engages. But again, one thing that they have going for their side is yung advantage na pwede nilang iwan itong Moskov sa may top lane. Kahit i-delay ng TNC yung pag-start ng teamfight, super reliable na kayang gawin ng TLPH is i-reset lang nila yung Lord paulit-ulit. Alam mo, gamit na gamit nga yung global presence ng Mountain Shocker dito. No? Isipin mo yon, kita mo kagad kung saan nakapwesto and kung may pagkakataon itong si Ohib nag-split push, pwede niyang ituloy yun. Oo. Di ba? Pag alam niyang libre, yung lane na gusto niyang i-pressure, typically the dead baka lane, mag-conceal to. doon sa opposite side, pero Ayan na. ayan na yung Conceal. conceal. Mountain Shocker? Nakita, Mountain Shocker nakasabay, hinap mo yung target, si Zyda yata ang makikita, pero yung barko itatama sa Pumi na Venom Airstrike. Yung combo ng range ay nasa TLPH pala, and this time si Trimar ay naipit na lang doon sa tatlong miyembro and si Sanford doing his job to zone. Sabi ni AOG! JB, let me catch a bullet for you! At siya na talaga sumalo ng lahat ng damage output ngayon, babalik ng TLPH. Oh, head! Yung mga sipat, hindi tumama yung SOD. Apat na tutumba, and this time Benny QT na lang na mag-isa. Hinabol pa, kamuntik-muntikan nga lang ang buhay ni Ohib na mamatay, pero yung Lord ay libre sa kamay ng cavalry. 7 seconds para kay 3 Martizi. Kakalmahan ng Team Liquid Philippines na kukunin na nila yung Lord. Pero grabe yung sequence na yun, Midnight. Kanina pa pala nila hinahanap yung combo na yan. Finally, they find the right strive. Conceal with the Glorious Pathway, with the Mountain Shocker, getting all the vision and the bait ni Carlito the Great, yung Thorned Rose ni Zyda. Kaya naman finally tumama yung Mountain Shocker and Feathered Airstrike. 3 times the charm. 3 beses nilang trinay yun. Finally nahanap nila si Zyda. Tumama rin talaga pero tatamaan din ata si Zyda dito sa kamay ni Sanford. And ngayon, kailangan ding kapitan ng CNC yung mga clear wave na natitira at meron sila rito. Lord ay nasa may bandang itaas. Pero Team Liquid Philippines, baka ulitin nila yung ginawa nila kanina. Ayan na. Mountain Shocker. Nasa gitna yung magiging target, si Zyda medyo Yan na nasaktan doon sa mga pakalapit-kalapit. Ano yung Aray! Mountain Shocker at yung Feathered Aray! Airstrike napilitan na mag-AOG si Chakno pauwi. Kaya libre na yung mga turret on the side of TLPH. Now yung taas ay tumba, babay giba. Yung gitna na lang ang natitira para sa TNC. Nag-uubos na dito ang Team Liquid Philippines. Ngayon kakalmahan lang muna nila ng bahagya kasi Lord ang ta-target din dito ng TNC. Pero ito na, round number 2. Papasok sila muli, maghahanap. Hindi niya natamaan si Sanji doon sa ton na gusto niyang gawin. Glorious Pathway, para lang doon sana mang slow. Pero umatras muna ngayon ang TLPH. Ang sexy ni Sanji. Grabe na ba? Yung unbreakable na ankle break. Yung unbreakable na break. Na break eh. Gumiling yung ibon. Gumanon eh. Sa bagay, na-break the code nga eh. Paano pa yung unbreakable? Tama. Iba talaga ang Team Liquid Philippines dito sa laban na ito. Pero hindi pa rin imposible para sa TNC. Pero ang gusto ko lang malaman, Midnight, ano pa mga kondisyon pa na kailangang iset dito at kunin ng TNC para kahit pa paano makahabol at mapaliit itong lamang ng TLPH? Kailangan maganda yung setups ni Chaco pa na rin na Streamer. First of all, kailangan talaga body sacrifice. Itong Phobius, siguro dive either the Moskov or the YSS or Aray ko! Streamer dito. Yun lang! Nasaktan siya doon sa mga papitik-pitik Oh, my ni goodness. Carlito. At bigla na lang din yung Glorious Pathway ay ginamit para sana mang slow pero di namatay si Trimar naman doon. Okay, medyo mas mahirap na yung condition ngayon ni Streamer kasi ngayon wala siyang flicker. So yung body sacrifice, medyo prayer na. Yung kailangan ng TNC, kailangan magkamali sa pwestuhan itong TLPH and kailangan magmilagro din ni Zyda. Oo, pero yun yung mahirap kapag di ka antay ka lang ng pagkakamali ng iyong kalaban. And lalo na, kilala natin ang Team Liquid Philippines fresh from MSC Ayan na naman, Championship. Nagamit yung Mountain Shocker. Medyo malayo naman si Daddy JP para gamitin yung kanilang usual na combo na paulit-ulit nilang ginagawa. Pero si Jack masyado malalim Pinalambot siyang bigla ng mga Oy! banat si Bat pero may AOG.
Warning ay shot. makakatakas pa si Chakno, but mukhang tatanggalin nun yung fact na makakontest ang TNC sa Lord. Sabi ni Carl, OF, tingin. Tapos, pagbato ng spear, nasa base na yung gatot eh. Masyado malayo din eh. And at least nakita Tumabilis. natin yung kakayahan talaga ng lineup ng TLPH dito. Kahit sino ay kaya na nilang Uy, teka lang. tunawin. Reset ang gagawin nila dito sa Okay, Lord. Chakra. Paano yung gagamitin din? Si Trimar naman ang may ipit doon sa harapan at mawawala na lang bigla ng mabilis. Sanford connecting that stun from the bravest fighter. Immortality kay Benny Cutie ginamit para sana makasurvive pero naipit na ng ipit. 4 men down and make it 5 no more immortality for Benny Cutie and a maniac for the GOAT himself. Gold DZ and Team Liquid Philippines will secure this game 1. Sinabayan pala mga flex ng machong horse. Team Liquid Philippines takes game number 1. Napakatinding aksyon mula sa kalupaan ang ibinigay ng Cavalry. Ito yung galit na version ng TLPH. Ito yung naghahanap na bawi. Even though nung early game, hindi nila mahanap yung strive, no? Yung execution na nire-require nung lineup. Pagdating na sa late game, masterclass of individual performance mula sa TLPH. Sanford cutting off Benny Cutie every single time. Yung Moscow performance din niya, Oheb, pwede natin kalimutan yung isang hindi tumamang Spirit Destruction kasi talagang nag-take over siya sa game na to. Siya yung nagdidikta kung kailan pwede lumaban yung TNC. Every single time na nare-restart na ng TNC yung team fights sa mid-game, nagiging problema si Oheb kasi kinakailangan ng TNC dumepensa ng mga tore. Alam mo, nakakatakot doon. Umabot na kasi sa punto na wala nang makatapak sa mga push doon sa kanilang laro. And syempre, the GOAT himself, Carl TZ, ang MVP ng game number 1. Grabe, umaaura na si umaaura na si Carl TZ, aura farm era. Kumbaga, ito na yung new chapter ng kanyang MPL career. Pero nagbabalik ang kanyang YSS. Ito si Carl Dina na wala ng mga pagbabalik na heroes to. Naalala ko Season 6, nung M2, ito rin. Yung in-spam niya, yung Lancelot YSS, hindi na siya naubusan ng options. Kaya naman siya yung talagang muka ng MLBB. Hanggang ngayon, kitang-kita nyo yung muka ni Carl TZ. Nandyan yung gutom and nandyan yung galing. Even though, again, sinabi na natin kanina, first few minutes of the game, hindi naging ganun kaganda for TLPH. Nakaharangan sila ni Trimar. Pero nung nahanap nila yung proper setups, yung Mountain Shocker in combination with a plethora of things, yung Conceal, yung Glorious Pathway, yung Spear of Destruction, alongside the Feathered Airstrike. Parang, if ikaw yung TNC, mababaliw ka eh. Parang ano bang kailangan tignan? Yung Moskov ba? Yung Kabayo ba? Yung Glorious Pathway ba? And even if makita mo yan, parang nigh unstoppable yung Stampede ng TLPH. Kasi kahit ilang dash yung ilabas dito ni Zaida, abot na abot siya ng TLPH. Kahit magsubok na tumakbo rin si Benny Cutie, abot siya nung Apex Predator na si Sanford. And even yung mga team fights na medyo nagtatagal, kapag natapos na yung Feather Airstrike, makikita mo si Sanji, instead na nagpa-participate siya sa harap, if hindi siya inahabol nung Phobius, nagwi-wings by wings siya papunta doon sa likod, effectively cutting off yung mga exits ng TNC. Tsaka isa pa sa mga naging victim dito sa laban na to would be Trimar, Chakno, and even Zaida. Na si Zaida, gets mo na may isa lang siyang chance para mag-dodge ng isang skill. Ano yun? Yung bangka ba? Yung feathered airstrike ba? Diba? And isa lang yung pwede niyang i-dodge out of it. And si Trimar naman, ang kaya niya lang gawin kapag hindi siya nakakatalon, talagang ialay na lang yung sarili niya, ialay yung katawan niya. Kaso nga lang, sobrang lambot niya na. Yeah. Tsaka dito mo ma-appreciate yung level ng TLPH. Every single team fight na pinanalo sa late game, it looks the same. Ganon na ganon lang yung itsura. Parang nire-repeat lang nila kung paano nila pinapasok yung team fight dito ng TNC. It starts with the Mountain Shocker. May variation lang kung anong ipangahabol nila. Yung Conceal ba? Yung Glorious Pathway ba? Sanford, lagi siyang lilikod. Hindi siya aapak doon sa unahan. Si Oheb, ibabato niya lang yung Spear of Destruction. Once na may makita ng target, si Carl TZ, and may kasabay na Feathered Airstrike dito mula kay Sanji. After that, si Sanford re-recta doon sa mga heroes na tumatakbo. Pero if nanlaban ng TNC, ang ginagawa ni Sanford dito is pinagpo-focus siya ng 1v1 laban kay Benny Cutie. Lagi niya fino-force yun. Ilang beses natin nakita. Kapag may sumasama naman dito kay Benny Cutie, ginagawa niya, hindi na niya pinapansin si Benny. Kukuha lang siya doon dahil napakataas ng spell bump niya. And alam niya na one step ahead ang mga kakampi niya para tumulong doon sa kanya. And sabihin na natin na sobrang kabisado din ng TLPH yung gantong klaseng
composition. Ito talaga yung literal na stampede, no? Oo, talagang masasabi mo na may idea, may ideology yung kanilang composition, and they tried executing it in early game. Unfortunately, hindi pa talaga ganun ka okay. Yung kanilang mga heroes, Streamar had good answers versus Carl TZ. But after some time, nung umabot tayo sa Moscow time, hindi nga parang nagamit and hindi rin naabuso yung YSS, yung death ball strat sana ng TLPH. Pero because of the safety net na meron sila dito ng Moscow, hindi rin naging issue yung Phobius. Kasi every single time na papasok si Trimar, problema niya yung YSS. Kasi napaka-hapde. Hindi naman ito yung hero na kapag nag-dash, ang liliit lang ng mga damage. Ito yung pag dinash siyang kalahati ng buhay mo eh. Oo, napaka-hapde, no? And nakakatakot yun pag may Mountain Shocker, yung bangka pa na nakasama, di ba? Parang ang dami natin nakita na uminstant kill ang isang YSS dahil doon. And dahil dito rin, sa mga nakikita natin, ang Rich Guy, hindi mo na pwede sabihin, Oheb, na wala kang pera kasi sinasabi na nga natin kay Rich Guy na ikaw ang ating Rich Guy with 12K na total gold. Gusto ko yung gusto ko yung talagang pinanindigan niya lang yung pagiging Moskov niya. May one time lang na medyo naging selfless si Oheb, yung first turtle na sumama siya for TLPH. After that, sabi ni Oheb, magpapayaman ako. Even though mayaman na siya, ang purpose kasi nun is yung pressure na ina-apply niya sa mapa. This is basically yung farming pattern na nag-a-apply ng pressure. Effective farmer si Oheb. Essentially, hindi siya nagpo-farm na parang kailangan lang niya ng items. Nagtutulak siya ng mga waves. And at some point, napigilan yung isang team fight na panalo sana ng TNC kasi kinilangan bumalik ni Zaida sa may middle lane. Isa rin to sa mga sabihin natin ng keys to victory na binanggit ni Wolf kanina dun sa The Howl na kailangan nila maglaro ng fast or mas mabilis, di ba? Pero syempre, bago tayo pumunta sa lahat ng mga bagay at sa game number 2 ay papasok muna tayo